Sa bawat relasyon, ang pagmamahal ay hindi iisa ang anyo. May mga taong madaling makaramdam ng saya sa pamamagitan ng salita, may iba na mas nararamdaman ang pagmamahal sa kilos, oras, o presensya. Dahil dito, may mga pagkakataong ang intensyon ay mabuti ngunit hindi palaging nararamdaman ng kapareha. Hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil magkaiba ang paraan ng pagtanggap at pagpapahayag nito. Ang konsepto ng wika ng pagmamahal ay nagbibigay linaw kung bakit ang isang simpleng kilos ay maaaring magbigay ng labis na kasiyahan, habang ang isang engranding gawain ay minsang hindi sapat. Kapag ang pagmamahal ay ipinapahayag sa paraang naiintindihan ng kapareha, nagiging mas malinaw at mas ramdam ang koneksyon. Sa ganitong relasyon, ang bawat kilos ay nagkakaroon ng kahulugan. May mga taong higit na nakadarama ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita. Para sa kanila, ang pagpapahayag ng pasasalamat, papuri, at pagkilala ay may malaking epekto. Ang mga salitang binibigkas ng taos puso ay nagiging lakas ng loob at nagbibigay ng seguridad. Kapag ang pagsisikap ay napapansin at ang damdamin ay kinikilala, nagkakaroon ng pakiramdam na ang presensya ay mahalaga. Mayroon ding mga mas nakakaramdam ng pagmamahal sa pamamagitan ng oras. Ang kalidad ng oras na magkasama, kahit walang engranding gawain, ay nagiging sukatan ng koneksyon. Sa mga ganitong relasyon, ang presensya ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ang simpleng pagsasama ng walang distraction ay nagbibigay ng pakiramdam na ang relasyon ay inuuna at pinahahalagahan. Ang iba naman ay mas naaantig sa mga kilos ng serbisyo. Ang pagtulong sa araw-araw na gawain, ang pag-alalay sa oras ng pagod, at ang pagiging maaasahan ay nagiging malinaw na pagpapahayag ng pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi kundi ipinapakita sa aksyon. Ang mga simpleng tulong ay nagiging simbolo ng malasakit at responsibilidad. May mga taong mas malalim ang pakiramdam ng pagmamahal sa pamamagitan ng pisikal na lamang. Ang yakap, hawak ng kamay, o simpleng paglapit ay nagbibigay ng ginhawa at koneksyon. Ang pisikal na presensya ay nagiging paalala na hindi nag-iisa at may kasamang handang umunawa. Sa ganitong wika ng pagmamahal, ang katahimikan na may lamang ay mas malakas pa sa maraming salita. Mayroon ding mas nagpapahalaga sa mga regalo, hindi dahil sa halaga nito, kundi sa kahulugang dala. Ang isang simpleng bagay na may personal na kahulugan ay nagiging patunay na iniisip at pinapahalagahan. Ang mga regalong ito ay nagsisilbing alaala ng pagmamahal at pag-aalala, hindi simbolo ng materyalismo. Kapag ang wika ng pagmamahal ng magkapareha ay magkaiba, doon madalas nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan. May pagmamahal na ibinibigay, ngunit hindi nararamdaman. May pagsisikap na ginagawa, ngunit tila kulang pa rin. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-unawa sa wika ng pagmamahal ay nagiging susi upang maiwasan ang tampo at pagkadismaya. Ang kaligayahan sa relasyon ay mas madaling makamit kapag ang bawat isa ay handang matutong magsalita sa wika ng pagmamahal ng kapareha. Hindi ito nangangahulugang isinasantabi ang sariling paraan, kundi pinapalawak ang kakayahang umunawa. Sa ganitong paraan, ang pagmamahal ay nagiging mas inklusibo at mas malalim. Ang pag-a-adjust sa wika ng pagmamahal ay isang anyo ng maturity. Ipinapakita nito ang kahandaang unahin ang koneksyon kaysa sa ego. Kapag ang intensyon ay ang pasayahin at hindi lamang ipahayag ang sarili, ang relasyon ay nagiging mas balanse. Ang bawat kilos ay nagiging mas may saysay dahil ito ay ginagawa ng may kamalayan. Sa paglipas ng panahon, maaaring magbago ang wika ng pagmamahal. Ang mga pangangailangan ay naging iba, ang mga sitwasyon ay nagbabago, at ang paraan ng pagpapahalaga ay maaaring lumalim. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pag-unawa at pag-aalaga sa relasyon. Ang pagmamahal ay hindi static, ito ay lumalago at nagbabago kasama ng mga taong nagmamahalan. Ang tunay na kaligayahan ay nararamdaman kapag ang pagmamahal ay dumadaloy sa paraang nauunawaan ng puso. Kapag ang bawat isa ay nakakaramdam na minamahal sa paraang pinakamalapit sa kanyang damdamin, nagiging mas ligtas ang relasyon. Sa ganitong ugnayan, ang pagmamahal ay hindi kailangang ipilit o ipakita ng labis, ito ay natural na nararamdaman. Ang relasyon na pinagyayaman ng pag-unawa sa wika ng pagmamahal ay nagiging mas matatag sa harap ng pagsubok. Kapag ang koneksyon ay malinaw at ang intensyon ay tapat, ang mga problema ay nahaharap ng mas mahinahon.
Ang bawat isa ay may kumpiyansa na ang pagmamahal ay nariyan, kahit hindi pa laging ipinapahayag sa parehong paraan. Sa huli, ang pagpapasaya sa kapareha ay hindi tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa pagiging tama ng paraan. Kapag ang pagmamahal ay ipinapahayag sa wikang nauunawaan ng puso, ito ay nagiging mas totoo, mas tahimik, at mas pangmatagalan. Sa ganitong relasyon, ang kaligayahan ay hindi hinahabol, ito ay kusang dumarating at nananatili.